Masayang araw, mga ka-PL. Bago po natin pag-usapan itong naging interview po ni Atty. Torion dito sa Bilyonaryo, mga kababayan, dahil nga dito sa biglang paglutang nitong si alias Rene na biglang nag-iba ang naging statement nitong si Rene. Taliwas po doon sa mga una niyang naging pahayag nung siya ay nasa Senado na pawang paninira, no? At pagdiin lalo kay Pastor Apollo Kibuloy, dito ho sa bago niyang video ngayon, tila umamin na po itong tao, mga kababayan, kung ano yung kanyang naging eksperyensya sa kamay ni Risa Hontiveros. Meron lang po ako munang imamarites sa inyo, mga kababayan. Alam niyo ho ba kung ano yung imamarites ko sa inyo? Siyempre, tungkol pa rin po dito sa bigla ang paglantad ni alias Rene, mga kababayan, na di umano, merong isang tao ngayon ang natataranta na, mga kababayan. Dahil po dito sa paglantad ni alias Rene, panic mode na daw siya, mga kababayan. Ayon lang po yan sa mga sinabi po sa akin ng mga kaibigan po natin. Ewan ko kung saan na napulot yung mga bali-balita na yan, mga kababayan, na nagpa-panic mode na daw, walang iba kundi itong si Risa Hontiveros. Hontiveros, mga kababayan, dahil doon sa biglaang paglantad muli ni alias Rene. Paano kaya siya nakawala doon sa hawla ni Risa Hontiveros, mga kababayan, no? Itong si alias Rene. Di ba sinabi niya doon sa kanyang pahayag na pinatira daw siya ni Risa Hontiveros sa condo unit mismo ni Risa. Paano kaya siya kumawala doon at naisipan na sabihin ang katotohanan dahil mabigat sa konsensya niya noong siya'y humarap sa Senado? Sabi niya pa nga na naiiyak siya dahil alam niya ang totoo at hindi yun ang totoong nangyari. Dahil napakabuting tao nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Di ho ba? Pero ang importante ho dito, mga kababayan, no, kung ano man ang nangyari sa kanya, kung paano man siya kumawala doon sa lugar o sa lungga ni Risa Hontiveros, ang importante ho dito, nasabi niya ang katotohanan. Lumabas ang katotohanan na sila di umano ay binayaran ng malaking halaga nitong si Risa Hontiveros. Okay, so dito na po tayo, mga kababayan, sa naging interview po ni Atty. Torion dito sa bilyonaryo.com. Ayan, lakihan ko na rin po ang screen para mapanood po ninyong maigi at mas malaki ang screen ninyo kaysa sa itong screen ni PL. Mas malaki ang screen ng bilyonaryo kaysa sa mukha ni PL. Huwag na panoorin yan. Ito na yung interview ni Atty. Torion sa bilyonaryo, mga kababayan. Sa lahat ho ng mainstream media, no? Sa bilyonaryo pa lamang ho siya nagpa-interview. Sa SMNA nga, hindi pa nga siya nagpapa-interview, no? At sa iba pang mga mainstream media, no? Tahimik si Atty. Torion. At parang mabilis yata kumilos itong bilyonaryo, mga kababayan, pagdating sa mga seryosong usapin sa ating bansa, katulad itong itong paglantad ni Rene. Ito na ho, himay-himayin po natin, mga kababayan, hindi ko po maipapanood sa inyo ng dire-diretso. Putol-putulin lang po natin, mga kababayan, para huwag po tayong ma-copyright, no? At magpapaalam na rin ako sa bilyonaryo.
Sir, Madam, makikisungkit lang po ako sa video ninyo. No? Wag niyo po sana ako i-copyright. Naghahanap buhay lang. Eto na ho mga kababayan. Simulan na po natin ang interview ni Attorney Torion sa bilyonaryo.com. Pasok! Kausapin natin ngayon si Attorney Israelito Torion, ang legal counsel ng KOJC leader. Magandang gabi po, Attorney Torion. Ayan na. Magandang gabi at magandang gabi din sa mga viewers ng sikat na istasyon. Yes. Attorney, ano po ang masasabi ninyo rito sa pagbaliktad ng testigo ni Senador Risa laban kay Pastor Kibuloy? Maliwanag ang tanong mga kababayan. Maliwanag ang tanong. Klaruhin ko lang ang tanong nitong lalaking nagtatanong dito kay Attorney Torion. Ano po ang masasabi ni Attorney Torion dito sa pagbaliktad, no, nitong si alias Rene? Bumaliktad nga kasi gusto niya na isiwalat ang katotohanan. Taliwas ito sa mga sabi-sabi ng ating mga kababayan na di umano'y nabayaran ng mas malaking halaga sa kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, itong si alias Rene, kaya biglang nag-iba yung kanyang testimonya. Okay? Umaliktad talaga ng sadya itong si Rene nang walang kapalit na halaga para isiwalat ang katotohanan. Hindi dahil sa kalansing ng pera. Tuloy. Well, first wala talaga akong kinalaman dyan sa pagbaliktad niya. I only learned it recently and I had no participation whatsoever with the recent move of that witness. However, I would like to state that of course, it would benefit us. So we are happy with this development because it shows and proves na yung mga kaso talaga ni Pastor Apollo Kibuloy ay meron talagang nasa likod nito, and through this witness, we can show and prove yung aming theory po na gawa-gawa lang po itong mga kaso na ito, at itong witness na ito ang isa sa makaprove po sa theory namin na ito. Yan mga kababayan, maliwanag, sinabi ni Attorney Torion na wala siyang kinalaman. Baka mamaya sabihin ng mga galit na galit at gustong manakit. Galit na galit kay Pastor Apollo Kibuloy ba? Dinadamay na pati mga legal counsel katulad ni Attorney Torion at iba pang miyembro ng KOJC. Baka sabihin ninyo may kinalaman si Attorney Torion at ang mga taga-SMNI at ang mga taga-KOJC. Wala ho. Ito ho ay kusang loob na ginawa nitong si alias Rene na magsiwalat ng katotohanan. Baka mamaya kasi sabihin, hindi kasi baka hinanap ng mga legal counsel ni Pastor Kibuloy yan si alias Rene, no? At kinausap at kinalok ng malaking halaga. Walang ganon, walang ganon. Kundi kusang loob ni Rene yun para sabihin ng katotohanan, at naniniwala si Attorney Torion, mga kababayan, na merong nasa likod nitong mga false witness, ayan, dito sa mga paratang na mga kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. At baka nga totoo itong sinasabi ni alias Rene na si Risa Hontiveros ang nasa likod nito, mga kababayan. Malalaman ho natin yan sa mga susunod na araw o buwan. No, kasi alam ko hindi lang ito ang huling mga magiging testimonya ni Rene sa social media. Malay natin baka may kasunod pa ito, mga kababayan. Tuloy. Attorney, ano po ang epekto nito sa mga kaso ni Pastor Kibuloy? Well, certainly it can give us a good effect, no, on the part of our defense of Pastor Apollo Kibuloy, because when I checked the pre-trial order po, nakalista pala itong witness na ito as one of the 12 witnesses for the prosecution, no? So with this development, I don't know how the court will treat this, but certainly we might, no, I'm not saying that we will, but we might consider him as one of the hostile witnesses kasi listed just sa prosecution when our time comes, if ever
hindi mag-grant yung plano naming demurrer to the evidence after matapos pagpresenta ng prosecution ng kanilang ebidensya. Maliwanag yan mga kababayan, maliwanag yan na itong paglantad, pagsabi ni Rene ng katotohanan, malaki po ang magiging development, no? Magandang development, no, dito sa kasong ipinaparatang kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga nung mga nakaraang buwan, mga kababayan, dahil nga siyempre bilang isang supporter ni Pastor Apollo Kibuloy, no, ako, yan, inaamin ko yan mga kababayan, no, na lagi kong tinatanong ba, kailan kaya makakalabas si Pastor? Sabi kong ganun. Sana kahit man lang maikli lang na minuto, na mabigyan man lang sana ng pagkakataon na madalaw ko ba si Pastor Apollo Kibuloy kung dito nga sa Pasig. Kaso parang napakahirap po pumasok mga kababayan, no? Ang purpose ko lang sana kahit matanong man lang, no, kung ano yung nangyayari na ngayon sa kaso niya kasi wala na tayong nababalitaan no? Kung hindi pa lumantad ito si Alice Rene, hindi natin malaman na ganun pala katindi ang ginawa ni Risa Hontiveros. Mabuti na lang na lumantad itong si Rene. Kaya napakaganda po itong pangyayaring ito mga kababayan para dito sa mga akusasyong kaso lang, akusasyon lang, ayan, na kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Tuloy. Attorney, ang sinasabi po ni Senadora Risa ay maaaring pinilit lang daw at binayaran ang nasabing testigo para siraan ang ongoing criminal proceedings against Pastor Kibuloy at may ebidensya raw ho siya na gawa-gawa lang daw ang pahayag niya ngayon. Ano po ang sagot niyo rito? Ito si Risa talaga, bago natin pagsalitain si Atty. Torion. Itong si Risa Hontiveros talaga, mga kababayan, napakahilig nitong magsalita o mag-akusa na sabihing gawa lang yan, yung paglantad ni Rene, baka binayaran yan. Gawain niya kasi. Ay, wag natin ipupunto. Wag natin sakyan si Rene. Ito na lang. Sorry doon sa una ko sinabi. Madam Risa, sorry doon. Baka gawain mo kasi. Napakadali mong manghusga. Yan si Rene. Kaya lumantad dyan, baka inalok ng malaking halaga. Ikaw itong nag-aalok ng malaking halaga, milyon-milyon pa ka tuloy. Gaya ng nasabi ko, wala po kaming kinalaman nitong paglabas nitong witness na ito po. No? So, paano naman pilit yung tao na nasa kulungan po, 75 years old na yun, at nakakulong na po, medyo matagal-tagal na. Yun yung magandang sinabi na Torion na paano makukumbinse, paano makakausap ni Pastor Apollo Kibuloy itong si alias Rene para bumaliktad, no? O di kaya diretsuhin na natin para alokin niya ng pera si Alice Rene para bumaliktad at ibahin yung kanyang mga testimonya. Paano? Nasa loob yung mama. Nasa loob si Pastor Kibuloy. Di ba, mga kababayan? Si Risa talaga, puta, pag nasusukol na pag nasusukol na kung ano-ano na binibitawang salita nito, dapat dito sa babaeng to, no? Binabatikos din minsan-minsan, mga kababayan. Kaya ngayon, babatikos talaga natin to. Bagay, malayang pamamahayag man itong ginagawa natin. Freedom of expression ho ito, mga kababayan. Hindi naman natin siya pinaparatangan. Kung ano yung mga sinabi niya, ribat lang natin. Ganun lang katali yun. Di ba? Tuloy. And they have all the powers ngayon. Medyo kaibigan nila yung PNP, kaibigan nila yung mga otoridad, at sitting senator siya. Huwag naman siguro sabihin na
kaya ni Pastor Apollo Sikibuloy na pilitin ito at pwersahin itong tao na ito kusa itong lumabas. Kaya nga ako na-surprise nga nito. Kaya at first, pasensya na dun sa mga news outfits na na-refuse ko kasi Ito isa pa yan mga kababayan putulin ko lang sandali. Ang mga otoridad ngayon, sila ho. Ano ba nangyari sa Kingdom of Jesus Christ? Di ba pinasok ng sangkaterbang kapulisan? Kanila ho. Paano? Teka eto. Ano to? Halimbawa, gawa natin ng senaryo. Paano nangyari? Ito, para to doon sa mga taong nag-aakusa na masyadong idinidiin si Pastor Kibuloy at saka doon sa mga taong nagsasabing binayaran lang itong si Rene, no? Kaya nag-iba yung kanyang testimonya at bumaliktad. Ganito. Paano nangyari na naging ganon ang testimonya ni alias Rene? Ano ba? Lumabas si Pastor? Ganun ba? Tapos hinanap itong si Rene, nagpaalam sa korte, nagpaalam sa otoridad si Pastor para makalabas ng dali, hanapin si Rene, kausapin, bigyan ng malaking halaga. Ganun ba? Ganun ba ang naging senaryo? Nagtatanong lang ako para to doon sa mga taong nag-aakusang binayaran daw ito si Rene. Ganun ba? Paano makakalabas si Pastor ng otoridad ngayon makabangag? Di ba? Sabihin na natin nariyan, yung mga administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Anong kapangyarihan nila para hanapin si Rene at bayaran ng malaking halaga para bumaliktad lang? Samantalang hawak si Rene ni Risa na anumang oras pwedeng sabihin kay Risa Ontiveros na siya ay hinanap ng mga taga-QJC para alokin ng malaking halaga at bumaliktad o baguhin yung kanyang testimonya. Pwede mangyari yun di mas lalong nadiin si Pastor kapag ginawa yun ni Rene. Di ba? Hindi ho. Kusang loob po itong mama na ito na lumabas kasi nagkukonsensya na. Hindi niya alam kung sa madaling salita, gusto niyang patawarin siya ng taga KOJC kasi ayon na rin doon sa sinabi niya dito sa huling video niya na gusto niya pang magbalik sa pagiging membro ng Kingdom of Jesus Christ. Baka yan ang dahilan. Gusto niyang magbago na. Yan lang kasimple lang. Di ba? Tuloy. Na-surprise talaga ako. Alam ko yung ibang mga news outfits kahapon, nag-refuse ako because I wanted to check first kung totoo ba talaga ito at kung sino nasa likod nito at kung nung nalaman ko na parang totoo nga, then nagpa-unlock ako first sa Billionario Channel. Ngayon lang ako nagsalita po, ngayong gabi lang po. Ayan so kagabi ito nangyari mga kababayan si Atty. Torion, chinek niya muna kung totoo ba itong mga kumakalat na video ni alias Rene. Kasi sa panahon ngayon, napakadali na pong gumawa ng AI video na mukhang totoo. Kaso kinumpirma ni Atty. Torion na totoo nga at hindi AI itong video. Totoong testimonya ni Rene dahil nakukonsensya na. So kaya siya ngayon nagpa-unlock na interview dito sa Billionario. At sana naman, Atty. Torion, wag mo naman po kaming kakalimutan. Baka pwede ka po namin ma-interview kahit dito man lang sa aming channel. Atty. Torion, marami tayong pinagsamahan na kampanyang ingay natin. Pa-interview mo naman, sir, one time lang. Tuloy. Kailan niyo po huling nakausap si Pastor Kibuloy at kumusta na ho ba ang inyong kliyente? Kagagaling ko lang sa kanya kasi may hearing kami kanina sa RTC Pasig and medyo maganda na napagpalalaan kami ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na medyo maganda ang resulta. Yung private complainant kasi gusto na naman i-presenta ng prosecution even if napresenta na nila previously and we valiantly objected thereto at sa awa po ng Allah Subhanahu wa Ta'ala
nag-grant naman yung aming objection. So, before ako pumunta dito sa Billionaire Channel, dumaan muna ako sa kulungan sa Pasig City Jail kay Pastor Apollo Sikipuloy. Masaya po siya sa development. Iyon o, putay na mga kababayan, good news yan. Good news yan at gumaganda po ang takbo, no? Gumaganda ang resulta dito sa mga ibinibintang na kaso kay Pastor Apollo Kibuloy. Malay natin mga kababayan, sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kababayan, makalabas na si Pastor Apollo Kibuloy. Sana para mapanagot na. Naku, tangin na talaga. Mapanagot na, makasuhan itong mga gumawa ng mga aligasyon lang kay Pastor Apollo Kibuloy at humantong sa pagkakakulong, lalong-lalo na itong mga nagbayad ng mga false witness. Nako, aasahan natin yan. Mangyayari talaga yan, mga kababayan. Hindi naman pwedeng i-tolerate yan. Di ba? Hindi pwedeng i-tolerate yan. Kailangan bigyan ng aksyon yan nang magtanda yung mga animal na yan. Wala akong binanggit na pangalan ha. Klaruhin ko lang. Attorney, kailan niyo ho planong mag-reach out doon sa bumaliktad na testigo? I have to check pa further, no? Because it was only last night that I was able to hear all his declarations. So, I will find a way kung paano ko ba siya makontak, no? Kaya para he can help us, no? Yeah. I have to be practical and I have to be honest. With his declarations, explosive declarations, he can help us, but I have to check also the veracity of his declarations. As a lawyer, I have to conduct due diligence also. So, kung masatisfy ako, then we will move from there. Ayan. So ayan mga kababayan ha, hindi pa nga nakakausap niya itong teritoryo, pero napakarami nang nagsasabi na ay hindi, baka si Atty. Torion may gawa niyan. Baka mga taga-KOGC ang may gawa niyan, kaya biglang lumantad yung tao na yan. Hindi pa ho nakakausap ni Atty. Torion. Kakausapin niya pa lang. Hahanapin niya pa lang. Nasa ganun makatulong dito sa mga akusasyong kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Di supalpal ngayon yung mga nagsasabing, hindi kasi magaling si Torion baka nahanap niya yan, baka kinumbinsi niya yan, baka tinakot, nakakasuhan din. Di na supalpal kayo ngayon. Kayo kasi, puro kayo Attorney, kilala ho ba ni Pastor Kibuloy itong bumaliktad na witness? At ano ho specifically ang reaksyon ni Pastor sa development na ito? Hindi ko natanong specifically kung kilala niya, pero member daw ito. Nung nag-inquire ako doon na kagabi, nagtanong-tanong ako, member daw talaga ito, pero sa Glory Mountain ata ito siya na assign noon. Kaya nga nagtaka sila bakit doon sa testimonya na nagsabi daw na naka-assign daw siya sa SMNI, hindi ito na-assign sa SMNI before and na-confirm ko yan. Wala siya sa listahan ng mga empleyado ng SMNI. So, maganda ito para mapalakas natin yung ating CUP na itong kasong mga final against kay Pastor Apollo Sikibuloy ay produkto lamang ng hindi masyado magandang politika dito sa ating bansa. Yun ang maliwanag doon. Ang ganda ng sinabi ni Atty. Torion, mga kababayan. Itong nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy, bunga lang ng hindi magandang politika sa ating bansa. Kasi nga, anong aasahan natin sa gobyernong pangag, mga kababayan, na napakadaling mag-hallucinate. Ayan. O kapag naisip niyang ganito, ganyan, ganire, ang katapat ko niyan, parang, tawag ito, may term na maganda hindi katapangan, karahasan, ayan. Tuloy. And for context, attorney, ito ho bang Glory Mountain ay yung main headquarters?
na Ay, hindi. KOJC? Yung Glory Mountain Yan. to yung nasa bukid na magandang mga tanawin, na Mhm. parang park siya, na Mhm. dinevelop po ni Pastor Apollo Sikibuloy doon po Ayun. sa Kalinan, Davao City, sa Tamayong po, doon sa mga taas-taas na po na parang ano siya, nature park siya na napakaganda, na parang nasa parang nasa langit ka or parang nasa Europe ka sa kaganda niya, kasi mga gardens ang nandun, may mga lake, at saka ibang mga magagandang natural na mga tanawin. Yung mga kababayan, yung Glory Mountain na sinasabi ni Atty. Torion, yan? Yun yung isa sa mga lugar na pinuntahan namin, binisita namin, kaming mga vlogger, kasama ang Banateros, wala pang Bistakeros noon. O, isa yan sa mga property ng KOJC, hindi ni Pastor hindi ni Pastor, kundi ng buong kingdom, kasi lahat ng property, pag may-ari yan, kingdom Hindi isang tao lang, hindi si Pastor lang, kundi kingdom talaga. Kingdom nation ang may-ari yan. Napakaganda ho yan. Napakaganda ho sa lugar na yan. At dyan po na-assign si alias Rene. Yung naging testimonya niya noon sa Senado, hindi totoo yun. Kasi nung ngalingan yun. Yun yung tinatawag ni Rene na revised affidavit. Na dito nga sa bidyong lumantad o pinakawalan niya itong nakarang araw lang. Ang totoong trabaho niya talaga sa Glory Mountain, yung tagapangalaga doon sa napakagandang mga Bermuda, mga halaman, isa siya roon, ayan. Kumbaga sa Biblia, siya si Adan. Ba't Adan? Tuloy. Kumusta na po si Pastor Kibuloy in terms of his health, attorney? Ngayon, medyo in high spirit siya because of the development, especially kanina na nag-rule fairly yung korte na hindi na, kasi tapos na yung testimonya nung private complainant, wala talagang rason bakit isalang na naman siya ulit. At saka with this development also, nung nalaman niya itong witness na nagsasabi na ngayon ng totoo, masaya po si Pastor Apollo Sikibuloy because these would all affirm his innocence of the charges filed against him. Ayan. All right. Diba? Ang ganda ng development ng kaso ni Pastor. Narinig niyo ba yung sinabi ni Atty. Torion? Wala na sana siyang dahilan para isalang ulit, ganun. So, ano to? Ito, nagtatanong lang ako Okay na? Wala nang investigation? Tapos na ba? Ganun ba yun? So, ibig sabihin, lalabas na. No, mga kababayan, lalabas na. Patay ka, Risa. Lagot ka, Risa. Umanda. May kalalagyan ka, Risa Ontiveros. Yung pangarap mo, na gusto mo maging presidente o tumakbo sa pagkapangulo sa 2028, tandaan mo to, Risa. Ngayon pa lang. Tangina. Akala mo magwawagi kayo? Mga isang sakot kalahati kayong mga tarantado Tuloy. Maraming salamat po sa inyo, Attorney Israelito Torion, ang legal counsel. Maraming salamat din po. Tapos na pala yun, mga kababayan. So yun po ang mga naging pahayag ni Atty. Torion dito sa video ni alias Rene na pinagpiestahan po talaga ng ating mga kababayan at ikinagulat itong biglang pag-iba ng naging testimonya nitong si alias Rene. Pero sa akin, supporter ako ni Pastor Sa lahat ng mga supporter ni Pastor Apollo Kibuloy, ikinatuwa namin yung nangyari na yun. Na nakonsensya itong si alias Rene, kaya nagsabi ng katotohanan. Ako, nararamdaman ko na, mga kababayan, hindi ho ito sa pagbubuhat ng bangko
para kay Pastor Apollo Kibuloy, no? No, at higit sa lahat, wala akong alam. Kahit pa sabihin natin may programa kami dyan sa Birada Aguila, wala kaming alam dyan. Parang para sa akin daw, wala kaming karapatan na manghimasok, no? Wala kaming karapatan. Ako nahihiya ako magtanong kung ano ang development na dito sa mga ipinaparatang na kaso kay Pastor Kibuloy. Wala akong alam talaga. Pero nararamdaman ko lang na, oy, parang papalakpak na ako ha? Parang mang-aasar na ako kay Risa. At ayon nga doon sa nag-chat sa akin, nag-chat lang naman mga kababayan. Ay, hindi nag-chat, nag-text. Ayan. Oh. Kinakabahan na daw itong Ale. Natataranta na, natatakot na. No? Sa madaling salita, nabuburyong nagpa-panic mode na ito ngayon. Baka pinaghahanap na si Rene, kaya Rene, parang awa mo na. Maawa ka sa sarili mo. Itago mo. Kailangan kang magtago ngayon. Hindi natin alam kung ano ang kaya nilang gawin. Kapag isang mabangis na lobo at pag napaamo yan, lobo at lobo pa rin yan. Ibig sabihin, itong si Risa Ontiveros, hindi ikaw si Risa. Kasi nag-aanyong tupa yan Pero ang utak niya lobo. Joke lang po. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.